guys! Welcome sa aking YouTube channel. It's me again, Constance Regina Vlog. If you haven't subscribed yet to my YouTube channel, baka naman pasuyo pa-subscribe and kindly hit the tiny bell button para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko pa. Alright guys, for today's vlog is we are going to talk about termination. Grabe guys, itong gabi lang may dalawa po tayong kababayan na on the spot talagang pinababa ng amo. On the spot na terminate ng amo. Gabing-gabi, alam niyo naman today, sa panahon ngayon, ang weather po dito sa Hong Kong is malamig because winter pa po tayo. Grabe yung mga amo na yun. Walang puso. Grabe talaga. May dalawa tayong kababayan. Ngayong gawing-gabi lang, may dalawa pong pinababa on the spot. Bakit nga ba may mga among ganyan? Hindi na lamang nila ipasa bukas bago nila pababain yung kanilang katulong. Grabe talaga. Anyway, hindi natin alam talaga kung ano yung reason bakit sila agad-agad na pinababa ng mga amo at hindi inantay ng amo na kahit bukas na itong pababain. May dalawa po tayong video na nakikita ngayong gabi sa page ni Inday Ibong Adarna. Buti na lang nandyan yung page ni Inday Ibong Adarna at kung saan makakahingi ng tulong ang ating kababayan na na-terminate. So ayun, pinost po ni Inday Ibong Adarna sa kanyang page at ayun, to the rescue naman kaagad yung mga kababayan natin dito na libreng makalabas, any freeze lang makalabas at mayroong mai-offer na pwedeng matuluyan. So nakita ko sa comment section, ayun okay na. So for sure, meron ng isa na naka-rescue. Or meron din naman ditong mga shelter na pwede po din tumulong sa amin. So yun, basta yun na safe na yun po ang ating kababayan. Dalawa po talaga ha, on the spot na terminate. Bakit nga ba ina-allow dito yung termination? Yes guys, allow po dito talaga yung termination. Pwede talaga kasi hindi lang ang amo ang pwede mag-terminate, pati na rin kaming mga katulong. Pwede rin kami on the spot rin mag-terminate sa aming amo. So, yun nga lang kapag ikaw yung on the spot naman nag-terminate sa iyong amo is kailangan mo magbayad din yung tinatawag na liu, yung 1 month na sahuran rin. Kapag yung amo mo naman is ang mag-terminate sa iyo, yes, obligado din yung amo mo na magbayad sa iyo ng 1 month salary or liu, yung tinatawag na liu nga. At saka yung working days kapag yung may tinrabaho ka pa ng ilang araw bago yung sahod mo at saka yung free plane ticket, yung sagot din ng amo mo yung plane ticket at saka yung travel allowance na 100. Ewan ko lang kung 100 pa rin kasi dati is 100 po yun. So, kapag ikaw ang nag-terminate, of course, ikaw yung magbabayad ka. Pag on the spot kang mag-terminate, so of course, bilang isang katulong, ikaw ay magbayad rin yung 1 month salary na tinatawag na liu and then, pero yung amo mo pa rin ang obligado na bibili sa iyo ng ticket tapos plus yung travel allowance. Ayun. So, yun nga guys, termination. Bakit ba lagi-lagi tayong nakakarinig dito sa Hong Kong na may terminate kahit gabi? Yun nga, dapat sana ito ay action na ng ating embahada na sana ipagbawal sa mga amo na mag-terminate ng gabi. Kasi syempre, kaawa naman yung mga kababayan natin na lalo na yun sa mga baguhan na wala pang kaalam-alam dito sa Hong Kong, na wala silang pwedeng maakita o malapitan. Buti na lang talaga sa tulong ng social media is madali na lang talaga makagawa kagad ng paraan para ma-rescue yung ating kababayan. Or bilang isang yung na-terminate is mapadali na lang na sila'y matulungan. So, salute din ako sa mga kababayan natin na handang mag-rescue kaagad. Yun naman talaga bilang isang Filipino is nandun pa rin yung pagkakaisa natin, pagtutulungan. So, I salute to all Filipinos all over the world, especially here in Hong Kong. So, yun na guys, bakit nga ba talaga dito sa Hong Kong laging may among nagdeterminate? Hindi ko rin alam talaga rin guys, pero syempre may iba't ibang reason bakit talaga sila nagdeterminate. Nandun na rin yung unang-una, yung hindi nila nagustuhan yung katulong or siguro may kasalanan nagawa or minsan or nagkasagutan,
kumbaga may argumentation na nangyayari. Yun kadalasan, tapos nagkahamunan na yun, terminate na. Ay, maraming mga possible reason guys bakit nagte-terminate yung amo. Unang-una din dito sa Hong Kong, may mga amo din talaga na sumusunod sa yung tinatawag na feng shui. Kasi may naririnig din ako dito na hindi pa nga sila nakapasok, hindi pa nakaapak sa pamamahay ng amo is on, terminate na kasi nga pinag-feng shui. Or kahit nandun pa lang sa airport, nakita ko, terminate kagad. Grabe, no? Ay, naku, may mga amo talaga na ewan. Sabi ko, ewan lang talaga. Kaya sa lahat ng mga gustong mag-apply dito sa Hong Kong, good luck guys. And I hope na makakuha kayo ng mga mabubuting amo at hindi kayo makakuha ng kagaya ng mga amo na grabe talaga yung pag-uugali at saka nagdetermine. Ang hirap kaya ma-terminate guys kapag ikaw ay baguhan dito sa Hong Kong. Syempre, unang-una dahil bago tayo pumunta dito sa Hong Kong talagang makakagastos muna tayo ng few thousands bago tayo makarating dito, diba? Minsan, inuutang pa natin yung panggastos natin para sa mga papeles, para sa paglakad ng ating application para maging isang domestic helper dito sa Hong Kong. Syempre, diba, kapag ikaw ay on the spot na termin, paano mo pababayaran kapag ikaw ay may naiwan ng utang sa Pilipinas? So, kaya talaga rin, masasabi ko na sorti-sortihan lang talaga. Hindi natin alam ang kapalaran natin. Kahit na sinabi nila na tayo daw ang gumawa ng ating kapalaran, hindi pa rin natin ma-judge talaga kung anong mangyayari sa atin. Kasi, yun, nakadepende din yun. No? Kapag may amo kang salbahe, syempre, hindi mo naman pwedeng hayaan na lang na ganun na lang ang amo. So, syempre, kapag masyado na tayong inaapakan, syempre, may pagkakatao din talaga na tayo mapuno na at masagot-sagot rin natin yung amo. Minsan kasi yan din yung reason kaya nati-terminate yun na yan. Syempre, may argumentation nga, may arguing nangyayari. So, yan, hahantong sa ganyan. So, or may like for example, sa mga ibang makakilala ko lang yung na-terminate dahil sa yung isa, yung nakilala ko, na-terminate siya dahil sa ayun, hindi gusto ng amo yung mga lahat ng mga kilos ng katulong niya, yung lahat parang walang perfect para sa kanya, sa amo niya kasi lahat ng ginagawa niya is may mali. So yun, napuno. Maraming mga dahilan talaga guys, bakit ganun. Pero, yun na nga, so, ingat-ingat lang tayo dun sa mga lalo na gustong pumunta dito. Yun, so sad. Talagang malungkot ako guys na makita ko yung mga kababayan natin. Well, anyway guys, pakita ko sa inyo, ito pala yung video na nakita natin sa in-upload ni Inday Ibong Adar na ito. Dalawa talaga, ito yung isa. Ayan. And tapos, eto naman yung isa. O diba guys, ang dami nilang mga gamit, dinala pa, imagine niyo paano nila yan binaba, paano nila yan ibabiyahe para pupunta sa pwede nilang tuluyan. Kaya, laking tulong din talaga yung page or sa social media talaga, laking tulong dahil yun, syempre, pupuntahan kaagad yun ng ating mga kabayan to the rescue again. So maraming, for sure, maraming tutulong talaga. Kasi maski nga ako, pag free lang ako, pag nasa labas lang ako, at may pwede ako ma-offer, talagang tutulungan ko rin. So, alright guys, hindi ko na masyadong pahabaan itong video ko. Alright guys, hindi ko na masyadong pahabaan itong video ko. Ito lang, nakimarites lang ako dito. And, ayun, for awareness lang din sa mga baguhan dito. So, yun po dito mga pangyayari dito sa Hong Kong guys is meron talagang termination. Kaya yung iba is parang ayaw na nila dito sa Hong Kong, lalo na yung mga galing sa Middle East kasi marami talaga dito yung mga baguhan. On the spot talaga na-terminate. Pero hindi ko naman nilahat pero karamihan naririnig ko. Tapos, yung may iba naman is hindi yung amo nag-terminate, kundi sila yung ang nag-terminate. Kasi, nanibago siguro, syempre, maninibago ka talaga kasi iba talaga dito sa Hong Kong yun, guys. Kaya, yun. Good luck sa sino mang gustong pumunta dito dahil kahit gaano man ito kahirap, malalagpasan rin talaga natin kung mapagtiis lang tayo. Pero pag na-timing talaga tayo sa sobrang alam niyo na sobrang sama ng ugali ng ating amo, syempre,
Ano pang gawin? So, layasan na. Ay, yun lang guys. Maraming salamat sa nanonood. Kung tinapos mo itong video na to, maraming salamat. So, alright, we'll see you again for our next vlog. Bye! Thank you so much!